Yes. Ano masabi mo doon, Kaamado, ha? Alam mo, Kasalde, sa totoo lang, ako'y pinanghihinaan ng loob. Partikular dito sa aming kaso. Alam mo ba kung bakit? Ang Kano, ang Brown and Root ay pag-aari ng Kano. Ang Kano kayang gumastos, kayang tapatan. Kaya magbayad. Kaya magbayad. Kaya pwedeng sabihin na kayang ipirol ang sino man. Yes. Kaya tumatagal ang kaso eh. Namin sapagkat ang kumpanyang Brown and Root ay pag-aari ng Kano. Iyan na nga ay isa dyan so yung Vice President na si Mr. Kinney. Kayang bayaran yan eh. Alam naman natin kung ano ang nagagawa ng Kano sa mga ganong klaseng kalakaran. Pagdating sa Supreme Court, kayang ipirol daw. Yan ang mga sabi-sabi. At ganon na nga. Paano matatapos ang kaso? Hindi matatapos pag naka-payroll. Oo. Kung tatapos hindi wala nang... wala na. Tapos na. Tapos na. Yung kwento ng abogado ulit yun, tsaka yung kanyang anak na abogado. Doon na nakapanghina eh. Diba? Lalo pat sabi doon sa Senado. Ano sabi ni Miriam Defenso, ang ating Supreme Court ay i-idiot ba sabi niya? I-idiot daw. Masakit yun sa tayo na eh. Masakit din sa akin dahil Pilipino yung anong yun eh. Paano tayo igagalang ng ibang bansa? Tama, no? Okay, okay, pasukin mo natin si ating... Maraming salamat po, Mr. Oladin Esli, no? Ayan, no? Pahayag po ng isa nating ordinaryong mamamayan, no? Ano masasabi mo doon, Karik? No? Biblikal yung sinabi ni Mr. Oladin. At katulad nga na sinabi ni Mr. Oladin, gamitin natin ang karunungang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa kabutihan at sa pagtulong sa kapwa. At ang mailulugtong ko nga ron, lahat tayo, kapag namatay o darating ang takdang panahon, mayaman o mahirap, matalino o mangmang, lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Hindi dito natatapos ang paghuhukom sa lupa. Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at doon nahatulan tayo ayon sa ating ginawa o ipinamuhay dito sa lupa. Mabuti man o masama ang ginawa mo, hahatulan ka sa hukuman ni Kristo. Ang isang bagay na sinabi ni Mr. Oladin kanina, no, yung binigyan tayo, kung kayo namumuno, sabi ni according to Mr. Oladin, ay binigyan ka ng pagkakataon para gumawa ng kabutihan, no? Pero ang masaklap nga ay mukhang wala tayong mahantay, no? Na talagang pinuno, nagagawa talaga ng tunay na kabutihan, no? So yan ang question mark, no? Kaya nga sinasabi nga siguro ni Mr. Oladin, batay sa mga komentaryo ng ilang mga broadcaster, no? Siguro hindi ako kasama doon kasi hindi naman ako nag-a-atake ng mga gano'n, ano? Ay mukhang kino-question, ano? Ito nga kung sino ba talaga ang may kapangyarihang nagluklo doon sa mga opisyal ng gobyerno natin para manungkulan, ano? Dahil kung totoo nga na yan ay kaloob sa kanila ng Diyos, ay dapat inaasahan sa kanila na sila'y gagawa ng kabutihan dahil binigyan sila ng pagkakataon para maupo sa puder para gawin ng tama. Tama. Ganon. Okay, Amado. Sabi nga, ang Diyos ang nagtanim sa ating puso't isipan ng kanyang salita. Kaya kinakailangan lamang na pangalagaan nating mabuti ang mga salita ng Diyos na itinanim niya sa ating puso't isipan. Ayan. Tama, no? Okay, yung iba pa po, hindi ko na po na-i-announce ang ating mga numero. I-announce ko po ulit, no, para sa mga nakikinig. Lalo na sa mga kasamahan po nating OFWs na nakikinig po dyan, maaari po kayong tumawag at mag-join po sa ating programa 895-4460, 895-4460, 897-8374, 897-8374. Siyempre, pwede po kayong mag-text sa cellphone 0921-662-9917, 0921-662-9917. Meron pong text dito mula naman kay Kabalen Albert. Ang sabi niya, no? Kazali, na-promote yung judge na issue ng warrant kay Ping. Yan, no? Yan.
Ping Lacson. Pero yumaman naman, yung judge na humawak ng Kuratong Baleleng at absuelto si Ping. Ayan. Parehas may premyo. Parehas may premyo. So, alin kaya ang mas magandang premyo? Yun ang tanong, Yan ang tanong. yung yumaman pa o yung na-promote, ano? Pero kung pagbabasihan natin, hindi naman sa pagsasabi na masama lahat yung tao sa gobyerno, wala tayong sinasabi nila. Pero pagbabasihan natin yung sistema, habang tumataas ang rango mo, mas malaki ang pagkakataon para ikaw ay yumaman. Parang ganun lang, ano? So, simple logic lang. Exactly. Simple logic, no? So, ngayon, sino ba yung mas maswerte ngayon? Yung yumaman na nag-absuelto sa Kuratong Baleleng laban kay Lacson? O yung na-promote dahil sa pag-issue ng warrant of arrest? Yan, di ba? Okay. Pero puntahan muna natin ating financial advisor, ano? Si Ian Malyari. Kung ano naman kung kanyang maisishare ngayong gabing ito para sa ating lahat. Salamat ka, Zaldi. Yung isi-share ko lang ngayon is dahil pinopromote ko nga ang isang mentoring program namin na tinuturuan paano talaga maging mga negosyante ang kahit ordinaryong Pilipino lamang using zero of their own personal capital. I-discuss ko ngayon ay isang paraan na medyo paborito ko sa pag-raise ng capital para sa negosyo. Kasi lahat naman ng negosyo kailangan ng capital, kailangan ng pera yan. At nag-raise to from kahit mura lang, 10 piso o umaabot sa ilang bilyong piso, no? At maraming paraan na pwedeng gawin ng ating mga kapwa Pilipino. At ito included dito yung, syempre, yung from personal capital nga, savings. Yan, isang source ng capital yan. At yung iba is paglo-loan sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, o kaya sa mga bangko. Pero ang paborito ko talagang paraan of raising capital is raising capital using information na. Impormasyon na kakaiba. At ang impormasyon na to ay regarding investments. Investments or business information talaga. Na kala kasi natin lahat ng impormasyon available na sa internet pero hindi. Hindi ito. At pero itong paraan na to kailangan ng kaunting knowledge rin about business. Kasi hindi naman pwedeng mag-promote ka ng mga investments without any knowledge at all about these kinds of investments. No? So, paano ba ito ginagawa? Napakasimple lang. Kailangan mo lang ng dalawang klase actually ng tao. Una, kailangan mo ng mga kaibigan na hindi masyadong marunong sa negosyo at pero gusto nilang magpayaman o gusto nilang ilagay yung pera nila sa mga investments na ayaw na nilang pag-aralan. At yung pangalawang klase ng tao is ay mga kaibigan mo or mga kakilala mo na marunong magnegosyo at ideally meron na silang sariling investments or negosyo na kanila na talaga pero naghahanap sila ng financing or ng pera para i-expand yung kanilang negosyo. Yan. Yun yung dalawang klase ng tao na hopefully at ideally meron ka sa mga connections mo. Dahil kung wala ka ng dalawang klaseng tao to, hindi mo to pwede. Itong method na sinasabi ko, hindi mo pwedeng gawin. So, kailangan talagang may network ka, di ba? Kailangan mo ng magandang klase ng network. At least may dalawang klase ng tao. Sabi nga, yung taong gusto magpayaman pero hindi pa masyadong marunong, paano gagawin sa pera nila. At yung pangalawang klaseng tao is marunong nga magpayaman at meron silang tumatakbong negosyo. Pero kailangan lang nila ng additional financing. Yun na. So, parang pwede mo lang silang paglapitin, di ba? Yes, good. Nandun ka lang sa gitna. Sa gitna ka. You will act as a middleman. Okay. At kailangan mo lang dito, medyo knowledgeable ka nga sa mga form ng contracts na kailangan mong gawin. Kasi may mga, wala kasi si attorney dito, mas ma-explain na siguro yung mga klase ng kontrata na kailangan sa mga contract of agency na para ikaw